Hello guys, share ko lang itong bago nating gamit sa pagmumotor. Ito ay kailangan natin habang bumabiyahe. Ito ang portable wireless tire inflator. Yan, makikita nyo. Ang kagandahan nito guys, pwede itong gawing power bank. Ayan, meron siyang USB ports. Pwede nyo siyang gawing power bank sa inyong mga cellphone in case of emergency. At i-test natin kung paano ito gumagana. Ito yung nozzle niya. Ikabit natin sa thread. Pagkatapos natin ikabit ay i-on natin ang power button. Diinan lang natin. Meron siyang LCD screen. Makikita natin yung battery indicator niya. Ayan, full pa siya. At nakaset na siya sa PSI. Ito ang ginagamit natin na unit sa pag-inflate ng mga gulong natin. I-set natin siya sa 33 PSI. Ang pressure ng gulong kasi natin sa likod ng ating mga Honda Beat ay 33 PSI. I-set natin. Press natin ang plus. Ayan. Actually, nakaset na siya ng maayos sa 33. Ayan. Kung dadagdagan nyo, press lang ang plus. At kung magbabawas naman kayo, press natin ang minus. Ayan. I-set natin sa 33 PSI. Ayan. Nakaset na siya. Pagkatapos ay ikabit na natin sa ating gulong. Ayan. Medyo malambot na siya guys, kaya inflate na natin. Bago nyo ikabit guys, ibukan nyo itong lever na nandito sa may nozzle. Ikabit natin sa may valve. At pagkatapos ay itiklop ang nozzle para mag-lock siya. Ayan. Nakalock na siya guys. At makikita natin ang pressure. 4 PSI na lang. At para ma-inflate siya, i-press natin ulit ang power button. Ayan, nagkakarga na siya ng hangin. Kapag naabot na niya ang 33 PSI o yung nakaset na PSI sa kanya, kusa na siyang titigil. Hintayin nating mag 33 PSI siya. Ayan, kusa na siyang tumigil guys. Okay, tanggalin na natin sa valve ang nozzle. Ayan. Matigas na siya. Okay, sunod naman nating inflate ang harapang gulong natin. I-set muna natin siya sa 29 PSI dahil ang recommended na PSI sa gulong natin sa harapan ay 29. Lumpas. Ayan. Okay, kabit na natin. $12.5 ang pressure niya, kaya i-inflate na natin. I-press ang power button ulit. Ayan. Tapos na siya mag-inflate. Tanggalin na natin. Ayan. Okay. Nasa tamang pressure na lahat ng mga gulong natin. At mayroon pa siyang 2 bars. Kapag papatayin nyo, press and hold lang. Ayan. Ang kagandahan nito guys, mayroon din siyang flashlight. Ayan. Nakapag mag-inflate kayo ng gulong sa gabi, pwede nyo siyang gamitin flashlight. Ayan, pindutin lang itong nasa taas, magbubukas na siya. Mayroon din siyang pulang ilaw na nagbi-blink. Hindi ko alam kung para saan yan. Pindutin natin ulit para mamatay. At ito pa guys, ang nakakamangha sa kanya, pwede mo siyang gamiting power bank sa inyong mga cellphone. Saksak natin. Meron na rin siyang kasamang USB Type-C kapag bibilihin niyo siya.
Saksak natin sa USB-A. Saksak natin sa cellphone. Ayan guys. Nag-charge na siya. Hindi siya fast charging. Standard lang ang pag-charge niya. Pero kahit ganon, in case of emergency, meron tayong mga gagamit na power bank. Meron nga pala siyang battery capacity na 6,000 mAh. So, ibig sabihin, pwede siyang mag-full ng isang cellphone na mayroong capacity na 5,000 mAh. Meron na rin siya kasamang mga accessories na pang-inflate sa bola. At meron na rin siyang lalagyan. Malaking tulong ito lalo na sa mga mahilig sa mga long rides na kagaya natin. Para meron tayong magamit sa mga aberya sa daan. At dito ko na po tatapusin ang review natin. Ride safe po sa ating lahat.